Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig mo'y ipakita, linapit kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Alleluia, 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 Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi niyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inuutusan ng bantay pinto na maging laging handa sa kaniyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi, sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan, maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kay sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan niya kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga sa inyong lahat. So tayo ngayon ay nasa panahon ng Adbyento. Ang ibig sabihin ng Adbyento, pagdating. Sino ang darating? Si Kristo ang siyang darating at sa totoo lang, laging dumarating sa ating piling. Kaya, ang panahon ng Adbyento ay paghahanda rin sa kanyang pagdating. Therefore, maganda, suriin natin, tama ba ang paghahanda na ginagawa natin? Experience will tell us, malungkot yung naging mali ang ating paghahanda. Karanasan yan ng mga nag-exam, pero yung kanilang pinaghandaan, pinag-aralan ay hindi lumitaw sa mga items ng katanungan. Karanasan yan yung naghanda ka ng pagkain, pero because of health reasons, hindi ito makain ng iyong pinaghain. Kaya nga, pinaka-safe, huwag ka na lang maghain. Sabihin mo na lang sa iyong bisita, lalo pat kung close ka naman sa kanya, wala man akong handa, handa naman akong mahalin ka. Charot, yun ang palusot ng mga kuripot. Samantala, mahirap din yung naghanda ka, hindi na-appreciate yung hinanda mo. Katulad ng karanasan ng isang manugang na naghanda, pero yung handa niya, pinintasan ng kanyang pakialamerang piyanan. Mahirap din yung hindi umabot sa taktang oras ang iyong paghahanda. Sayang lang. Hence, sa paghahanda natin sa pagharap, sa pagtanggap sa Panginoon natin, siguraduhin natin na tama ang paghahanda na ginagawa natin. Father,
Kaya nga po kami, naglabas na ng mga Christmas decoration. Kaya nga po kami, may mga pailaw na ngayon. Kaya nga po ako, bumibili na unti-unti ng aking mga pangregalo. Wow, galante, naghahanda na. Samantala, yung ibang mga kuripot, halimbawa mga ninong at ninang, naghahanda na rin ng idadahilan sa kanilang mga inaanak. Tulad nito, Dear inaanak, pasensya na ha, lumipat na kami ng bahay. Basta inaanak, malayo ito, hindi mo ito alam. Tuloy, may mga inaanak na ngayon pa lang din ay naghahanda na ng kanilang sasabihin sa kanilang mga matitinik na mga ninong at ninang. Gaya niyan, sa mga ninong at ninang, di ko na mabasa. Malabo na ang mata. Sa ninong at ninang ko, pag hindi pa rin kayo nagpakita ngayong magpapasko, kita-kits na tayo kay Tulpo. Mga kapatid, hindi ito yung paghahanda na sinasabi ko, ha? Sapagkat ang mas dapat nating paghandaan ay hindi yung darating na Pasko, kundi yung anytime pagdating ni Kristo, pagharap natin kay Kristo. It's either katapusan ng mundo o katapusan ng buhay natin dito sa mundo. In that case, ang dapat nating ihanda, hindi bagay, kundi buhay. Yan po ang sinasabi sa atin sa ating Ebanghelyong napakinggan. Kaya nga po dito, inihalin tulad tayo sa isang alipin. And true enough, sapagkat tayo alipin ng Diyos. Alam po ninyo, ang alipin sa wika ng Biblia is someone who always does the will of his master. Day in, day out, 24/7, walang break time. Lagi niyang ginagawa ang kalooban ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo. Sapagkat pag-aari siya ng kanyang amo. Tayo mga kapatid ay pag-aari ng Diyos. Tayo mga anak niya, tayo mga nilikha niya, at tayo, 1 Corinthians 6:20, ay tinubos niya. Therefore, we must abandon all our rights to Him. Katulad ng mensahe ng Christ the King, we should always, and I mean always, obey Him. Yun ang pinakamagandang paghahanda na dapat ay ginagawa natin. No wonder sa ating gospel reading, paulit-ulit na sinabi, maghanda kayo. Sa English version, watch, do not sleep, stay awake. Kasi ang pagtulog sa Bible ay sumisimbolo sa paggawa ng mga kasalanan. Kaya technically ang sinasabi sa atin, manatiling gising, manatiling nagpapakabuti. Na kung iisipin natin, parang medyo imposible. Mahirap yung hindi tayo matutulog eh. At mahirap din yung lagi. Segundo minu-minuto mabuti. Ngayon pa lang, baka yung iba sa inyo nagkakasala na. Ibig sabihin ay lumilipad na. Ang isipan na may mga naisip nang hindi maganda. Parang ganun ba? So, the truth is, hindi maiwasan. Minsan, nakakatulog talaga. Minsan, nagkukulang, nagkakasala talaga. Pero sana, hindi sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na yung mga pagkakataon na dapat ay gising tayo at dapat ay nagpapakabuti tayo. Parang ganito. Alam naman natin, may mga pagkakataon na pinaglalabanan natin yung pagtulog natin, yung antok natin. Di ba? Halimbawa, nanonood ka ng TV, nag-headbang ka na. Ayan. O kaya, nakikinig ka ngayon ng sermon. Ayan na, may nakikita ako. Wag naman sana, ha? Subukan mo. Joke lang. Pero these are tolerable
maintindihan mo pa yan. Di ba? Ganun talaga. Pero yung matulog ka habang nagdadrive ka, tapos may mga sakay ka pa, pero yung matulog ka na ang trabaho mo ay para sa kaligtasan ng iba, nakasalalay sa iyo ang kapakanan ng maraming tao, hindi pwede yun. Hindi ka po pwedeng magkulang at magkasala doon. So, ang sinasabi ko, may mga pagkakataon na tolerable na tayo'y makatulog, magkasala, magkulang. Pero may pagkakataon na hindi tayo dapat makatulog, hindi tayo dapat magkasala, hindi tayo dapat magkulang, especially if it can cause our life, the life of anyone, especially our loved ones. Kaya nga may mga kasalanang venial. Ibig sabihin, magaan lang. Pero may mga kasalanang mortal, nakamamatay. Iwasan mo yan. Ibang usapan pag ganyan. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam yung totoong dahilan ng hiwalayan. Sa mga kalalakihan, pasensya na kayo, hindi ako gumawa niyan. Sabi ko dun sa gumawa niyan, basta sabi ko, lagyan mo ng broken line sa pagitan ng dalawa. Humanap ka ng picture nila. Na makita ko ganyan, sabi ko, babae yung gumawa, masyado ka naman kay Daniel. Sabi niya, Father, kasi kayo talagang mga lalaki ang problema naming mga babae. So dinamay ako, ha? Pari ako, ha? Anyway. So yan na, siya gumawa yan. Hindi natin alam kung ano ang dahilan, pero siguradong mabigat ang dahilan. Kasi hindi naman po pwedeng yung 11 years ay gano'n na lang. Di ba? Lalo ba't mararamdaman mo, mahal naman nilang isa't isa talaga. Kahit si Daniel Padilla, natandaan nyo yung interview dati sa kanya ni Boy Abunda? Ang tanong ni Boy Abunda, kapag napagod ka na, iiwan mo ba siya? Anong sagot ni Daniel? Maraming beses na ako napagod. Pero hindi ko siya iniwan. So ang dating ba ay si Catherine ngayon ang nang-iwan? Baka naman matindi ang dahilan. Baka naman ang dahilan ay hindi na makukuha ng papungay-pungay ng mga mata mo na lang, ng ngiti mo lang, ng sorry mo lang, ng yakap mo lang, ng halik mo lang, ng date mo lang. Baka naman hindi na po pwedeng remedyohan ng ganyan. Kasi matindi na ang kasalanan. Ang babae naman ako, lalaki tayo, pero sigurado kahit mga lalaki would agree with me, ibang magtiis ang babae. Iba. Kaya nga, kayang i-dare ng babae yung lalaki. Gusto mo, ikaw na mga na, yun yung talagang pride ng babae. Na kahit sa isang iglap, magpalit tayo ng posisyon, hindi talaga kakayanin ng lalaki. Magdadalo, ayoko makanak, ayoko magbuntes, sasabihin ng lalaki. Kung isang iglap, magkakapalit ng lugar. Kaya ang Diyos talaga marunong. Nilikha niya tayong equal May mga kaya talaga ang babae na hindi kakayanin ng lalaki. Matiisin ang babae. Lalong-lalo na yung mga matiising girlfriend, matiising ginang, matiising misis, matiising nanay. Hindi basta-basta bibigay yan. Pag bumigay yan, dahil matagal nang lumalaban niya. Kaya nga kasabihang, ibang usapan, kapag ang babae na talaga ang sumuko, ibig sabihin, wala nang talaga. Bakit? Nasagad na, nasaid na, pinatay mo na. Meron ako ditong dala na krus. Yan. Ito po ay nasa akin na bago pa ako pumasok ng seminaryo. Binili ng nanay ko ito So, ilang taon seminaryo? 10,
11, ilang taon na akong pare? 17 years. Magtatatlumpung taon na ito. Pero alam ninyo, madalas naalikubukan to. Alam ninyo, hindi ko nalilinis madalas to. Pero, iniingatan ko. Kita niyo yung hawak ko? Talagang ganyan ang hawak ko. Nung inilagay ko sa altar, nasa gitna. Tapos, inihiga ko. Pag nilalagay ko to sa bawat pasimano ng kumbentong napupuntahan ko, sinisigurado ko, malaki yung space niya. Kaya kapag nasagi, aksidente, hindi babagsak at mababasag. Niingatan ko. Meron din akong basurahan. Hindi ko lang nadala. Ayun din. Kasing edad nito. Kasi nga, pagpapasok ka sa seminaryo, may doon ka dapat gamit eh. Oh. Basurahan yon. May basura araw-araw yon. Pero iniingatan ko. Pag naglalagay ako ng basura, hindi pait siya. Hindi ko... O kaya kapag ako'y nagtataktak ng basura, dahan-dahan. Ayoko mabasag yung basurahan. So you see, hindi perfect. Hindi perfect yung pag-aalaga ko. Naalikabukan, ito hindi ko nalilinis madalas. Yung basurahan, basurahan. Hindi silyado ang lahat ng yan. Hindi ko sinilyado, tapos nilagay ko sa isang tabi. Ginagamit ko. So may mga shortcomings ako, may mga imperfections ako, may mga pagkukulang ako sa mga gamit na ito. Pero, inaalagaan ko in such a way na ina-avoid kong makapag-commit ng major mistake that can break this. So you see, if you take good care of things, it will last. If you take good care of things, those things will last. Same thing can be applied in every relationship. You see, walang perpektong relasyon eh. Kasi walang perpektong tao. Pero, tatagal ang relasyon kapag iningatan mo. Yung mga imperfections, shortcomings, nandyan yan eh. Nandyan yan eh. Yung hindi ka magaling magluto, yung parang ahas kapag nagbihes, mula pa noong mag-asawa kayo, nagkalat na mga gamit mo, yung medyo mainitin kung minsan ang ulo mo, minsan selosa ka, minsan inconsiderate ka, isama mo na yung naninigarilyo ka, umiinom ka. Isama mo na. O lagay mo na rin yung hindi ka marunong magnegosyo. Mahina ang loob mo. Ayan, kahinaan yan. Pero tolerable yan. May mga na-encounter tayo. Ako, marami ko na-encounter. Ako, yung tatay ko. Tatay ko hindi siya negosyante. Pero mabait yung tatay ko. Kung negosyante yung tatay ko, ay mayamang-mayamang kami. Pero hindi. Pero, hindi ko siya ipagpapalit kahit kailan. Mabait siya. You see? May mga kahinaan pero tolerable eh. Pero yung mga bagay na dapat ay maging mabuti ka, yung mga bagay na dapat ay hindi ka magulang bilang asawa, bilang anak, bilang kapatid, bilang kahit jowa, lalong-lalo na yung mga bagay na nakasalalay ang iyong buhay, ang buhay ng iyong mga mahal sa buhay, ang relasyon niyong dalawa, ay hindi pwede yon. Lokohin mo, di lang makaisa, kundi maraming beses pa. Yung hinihiya mo, yung sinasaktan mo siya ng sobra-sobra, yung nagkukulang ka sa kanya ng sobra-sobra, ibang usapan yon sapagkat literally and figuratively, nakamamatay ng tao yon. Nakamamatay ng relasyon yon. You are not perfect, but you can avoid committing serious mistakes that can break your relationships. Kaya nga ang mga pen, mula pa noon hanggang ngayon may erasers eh. At kaya nga sa phone and even sa computer may backspace at may delete buttons eh. Kasi magkakamali tayo. Pero yun ay para sa mga letra lang na konti, sa mga letra na ay sinulat. Pero hindi sa mga pagkakamali na inukit. May mga pagkakamaling ganun eh. Inukit talaga eh. Tumimo talaga eh. Sumira talaga eh. Nangwasak talaga eh.
hindi ko alam kung anong erase ang pwede doon. In fairness sa dalawa, lalong-lalo na si Catherine. Hanggang sa huli, sinesave pa rin niya yung relasyon nila. Wala kang narinig na hindi maganda. Walang paninisi. At hindi rin nagparinig. Hindi nagpatama. Bakit? Kasi si Rana, wawasakin pa ba? Basag na, dudurugin mo pa ba? E di isalba mo kung ano yung pwedeng maisalba. After all, asawa mo pa rin yan eh. Tatay pa rin ng mga anak mo yan eh. Nanay pa rin ng mga anak mo yan eh. Kapatid mo pa rin yan eh. Be the better person. Rise above the situation. Siguro naman ngayon na-realize din ni Daniel na mas loyal si Catherine kaysa kay Summer. Kaysa sa aso niya. Bakit? Aso niya, wala nang damdamin yun eh. Wala namang isipan yun eh. Si Catherine meron, yung tao meron. Kaya kapag sa kabila ng sakit na ginawa mo, sinesave pa rin niya kung ano yung pwedeng masave sa inyo. Hangaan mo yung tao, mas lalo mong mahalin yung tao. Kasi, yun talaga ang nagpapahalaga sa'yo. Ganon lalo ang ating Panginoon, ha? Kaya nga sabi sa ating unang pagbasa, gaano man paulit-ulit ang ating mga pagkakasala, nandyan at nandyan pa rin siya. May relasyon pa rin tayo sa Panginoon ngayon kasi inaalagaan niya talaga yon. Sana alagaan din natin. Sumunod tayo lagi sa Panginoon natin. Huwag tayong gagawa ng ikasisira ng ating relasyon sa Kanya. Ito ang hiling nating biyaya sa misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa. Hindi ako magtutuda. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong di ringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo kong ma-appreciate kung papaano mo inaalagaan ang ating relasyon. Kailanman hindi ka nakalimot. May mga problemang nangyari sa buhay ko na hindi naman talaga ikaw ang dahilan. Pero nandyan ka, hindi mo ko pinababayaan. Kahit ako mismo ay nagkukulang, kahit ako mismo ay nagkaroon ng maraming kasalanan. Ito sana ang panghawakan ko para sa tuwing lalabas ako ng simbahang ito, i-claim ko na may mangyayaring maganda sa buhay ko. Kasi nung ako'y malayok sa'yo, hindi ka naman nawala. Ngayon pa ba na ako'y lumalapit na? Alam ko, sasamahan mo lalo ako. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah! Purihin ng Diyos. Hallelujah!
Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan. Alam ng Diyos na iniwan ka. Alam ng Diyos na hindi ka pinahalagahan. Alam ng Diyos na sinayang ang lahat ng ginawa mong kabutihan. Alam ng Diyos na nangungulila ka ngayon. Alam ng Diyos ang pag-aalala at takot mo, huwag kang mag-alala. Siyang pinaka-nakakaalam ng lahat ng ginawa mo, ang siyang gaganti sa iyo. Siyang pinaka-nakakaalam ng pinagdaraan mo, ang pinaka-nakakaintindi at tutulong sa iyo. You claim it, may magandang mangyayari sa iyo. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kaparan sa unang-unang, ngayon Magpakailanman, magpasawalang hanggan. Siya naman. Magsitayo tayo, sumasama